Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Dapat ganito, kapag alam mo talaga na wala kang ginawang kabulastugan, malinis ho talaga ang iyong konsensya, talagang kusa ka nang pumunta kahit hindi ka pa naman ini-invite. Kusa ka nang pumunta para linisin ho ang iyong pangalan sa binibintang sayo o pinaparatang sayo. Dapat ganito din katapang si Sara humarap. 'Di ba? Kasi kahapon mga ka-aksyon, mga kakampeng, may pumunta nga ho na isang congressman. Kung hindi ho ako nagkakamali, siya ay congressman doon sa Palawan. Hindi ko sure kung saang distrito. Correct me if I'm wrong. Si Congressman Pipito Alvarez. So pumunta nga ho siya kahapon sa Senado. Matapos niya siguro na marinig o mapanood na nadawit nga ho ang kanyang pangalan doon sa isinagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal. Kahapon po yun. So pumunta nga ho siya doon at talagang itinanggi niya nga ho na wala talaga siyang na-receive na maleta tulad ng binibintang sa kanya. Dapat ganito. Dapat ganito, guys. Kung alam mo talaga sa sarili mo na malinis ka at wala kang ginawang kabulastugan, dapat ganito ka din ho. Kusa ka nang pumunta para humarap. Di ba? O eto ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Panoorin at pakinggan ho muna natin itong pahayag ni Congressman Pipito Alvarez ng Palawan. Eto, panoorin ho muna natin. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pipito Alvarez, ating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Dito na pa. Dito na, kasi nandito yung mga mic. Okay lang. Ito po yung mga mic. Ito, pwede. Salamat, Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang malis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi kung makausap mo siya na wala si Saldi pera lang malita sa akin. Yan lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sek, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong. Yes, of course. Baka pwede kayong magtanong, okay lang, mga 5 minutes, panik. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako, kaya maabutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap sin. Or, Actually, nakita ko, texture po, tapos na rin talaga. Oo. At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, for being here. wala pa, kumalinis ako siya, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito yung congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Biloso. Sabi niya, kung pupunta kasama ako. Nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko man alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan, hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay.
ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pupunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. In-introduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalatag yung pangalan niyo as you were saying hindi ko? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang. Nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita? Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw i-endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret na nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, pinula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin. Pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Pasensya na. And thank you very much. Narinig nyo yan? Natawa lang ho ako doon sa sinabi ni Congressman na hinahanap daw ng kanyang pamilya ang maleta. Ewan ko sa inyo na mga 18 ex-Marines. Sana lang mapaninindigan nyo yan hanggang dulo, ha? Natatawa na lang ho talaga ako kahapon manood sa Blue Ribbon Committee. Dapat ganyan. Dapat ganyan ho si Sara Duterte. Di ba? Kusa siyang humarap. Ang problema ho dito sa ating Vice President na masipag maglakwat siya. Gusto niya na agad ho na ipabasura ang article of impeachment. Kaya papasok ho talaga sa ating mga isipan na takot si Sara humarap. Di ba? Takot siya humarap. Bakit kasi gusto niya ipabasura ang article of impeachment? Kung talagang malinis ho ang pangalan mo, na alam mo sa sarili mo wala kang ginawang kabulastugan, kung talagang maganda ang paggastas mo ng pundo ng bayan, bakit ka ho natatakot humarap? 'Di ba? Humarap ka. Hindi yung hihiling-hiling ka na ipabasura ang article of impeachment o papasok tuloy sa isipan ng mga taong bayan na natatakot ka humarap. 'Di ba? Yan po ha, mga ka-action, mga kakamping. Isa po yan sa mga example ba na kapag alam mo talaga sa sarili mo na malinis ang iyong konsensya, na wala kang ginawang kabulastugan, talagang kusa kang pupunta.
'Di ba? Voluntary ka na pupunta. Huwag na maghintay na ikaw ay invitein. Kusa ka nang pumunta para linisin mo ang iyong pangalan sa pinaparatang sa'yo o binibintang sa'yo. Okay? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.